Tierra del Sur. Usay akong ikalagad sa mong padlikura sa San Sebastian Martir. Ano ba ang nasaad ka man ining kabus ko Pinoy-adan, Padre? Si Senyor Minard Benavides. Mo'y nagtudo lako tini, Manoy. Naitaw nga isog kayo og tinanawan na rin ako, Manoy Vitaliano. Kinsa ka na siya? Nakita niya siya. Isog Manoy. kayo og tinanawan nga ito sa pari. Kinsa ka na tawana, Manoy Vitaliano? Silingan ka na mo din, Padre, nga doon ay dutang depekto sa pangisip. Usa, pero may gigunitan siyang hayat kayong punyal nga bronze. Undong, paminaw ni Lolo mo Vitaliano. Ayaw hilap din atong bisita. Mao kini siya si Padre Ferde Martiniano, ang atong pare sa simbahan ng lungsod sa La Tierra. Midagan siya palayo, agi sa kasabutan. Tuwas siya paingon sa sapa sa unahan. Kalisod ba ning imong gipuyan, Manoy Vitaliano? Adto ka na nagipuyo sa kumbento. Dili lang ko, Padre. Dinhi lang ko. Naman ko din, Kinasing-kasing kini akong pagtanyag kanimo, Manoy. Sibo sa kabubuton sa atong labaw magkakao. Kanindot niya pamation. Apa nang nagsulti? Nga ano bang gitutukan mo lang kunimo og iyon niya, ha? Salamat na lang kayo sa imong kinasing-kasing kayong malasakit talaga na ako, Padre. Dako na kayo na nakong dungog nga nagtagad ako sa among tinamod o tinahod nga Padre Cura sa parokya sa San Sebastian Martir. Mao ka na ang kabubuton sa atong Ginoong Hesukristo nga mao'y buoton ta niyang ipasunod sa tanang nangalagad sa matag kasimbahan. Baya ang nagsulti. Salamat sa imong pagsanong sa akong hangyo nga mobalik og trabaho dinhi, Maki. Andam di ko mo alagan ni mo dong Jumari. Isipin mo driver. Bahalag mga saag lagi ta pirmi. Askang siya wag di mo, Maki, ay. Wag yung gihapon mausap nis do, Maki. Di aw lang gihapon. Ay, wag ito mausap ay nanging grasya. O ba nang yata nga to sa lungsod sa La Tierra, ha? Oo, oy. Driver ko ni mo. Magkunas ang akong agahon to asap ko tong Jumari. Okay. Pangandam lang yun, Permi. Kay mukalit raw niya kung paghagad di mo kung buwan to na niya ta dito. Okay dong. Yamada lang ko niya kay andam ragi kong tagan sa paghatag sa kong serbisyo. Sige. Excuse na ninyo, ha, Maki. Yaya. Sige dong. Panayon lang dong Jumari. Do, Maki. Ngano nang tarsila? Nisanong taman lang dayon. Huwag ka mabubatig kahadlok nga iuban niyas kara ang bahay sa mga Benavides. So, nagibati na kong kahadlok. Maong, wag yun kumuuban niya nga to sa La Tierra. Pero karon, nakaamgon ako. Nga maura man niya pong pataya ng grasya, oy. Hila, bay. Ulos ko lang tipino ang do makida. Lagi, mo man na tinuod, good. Kay matod palagi atong anhimbortiban. Die today, die tomorrow, the same die. Ahay, about ni mo do, Maki. Oh, hi! Hello, Iho Jomari. Minard. Pa, unsa na i-update bahin sa patayng lawas ni Biderman? Nga kalitang nahanaw sud sa murgi. Hay, pagkiyas ang mga otoridad. Apan isaad nga magpadayon ang ilang pagpangita og dugang pa nga investigasyon.
Pa, unsa maging naa diha sa latyera? Nganong sa tanang dapit? Kana manggid ang gihugpaan og mga daotang ginalang sa kangitngit. Ha? Papa Mirad? Hello? Papa Maynard? Nga nang wala ka matingog? Wa ko'y katubag atong imong pangutana. Wa man gani ikatubag ang mga otoridad sa Latera. Ako pa ba ka? Papa Maynard? Kung nanguli pa mo dayon, dili unta makalasang kinabuhi sa amigo ni mong si Darwin. Mubalik ko diya sa latsera pa. Usa? Nayabag ka na ba, Jo Mari? Ipadayon ako nga kung nasugdan. Huwag maghimo kong personal research. Kung unsa ka ng klasiya sa mga mangtas anang hasik karon diha ug ipatay ng mga tao. Ayaw gyud ka nagbuhata. Ayaw gyud, Jo Mari. Unsay may tabo kung magmasinupakon yun si Jo Marie? Wa na ko'y mahimo. Paikaw galingo na siyang desisyon. Dili na siya batang way buot. Nga mahimo orang i-manipulate o mahimong kontrolon. Sir Maynard, Bisag unsa pa'y mahitabo. Mahinayon ug mahinayon ug mahinayon yun. Ang naa sa propesiya. disiplinahan ang anak mo, Sir Maynard. Sama sa akong pagdisiplina ni Buena. Ayaw kong tuloy sa mga sayop ni mong pagdisiplina. Kay dili ko sama ni mong tortugo kung utok tar sila. Unsa? Pawas ko tumangan. Oo, Sir Maynard. Sige, diha ka na. Gipasamot lang yun ni mo ang pagsurok sa kundugo tar sila. Buset! Marcelo! Doktor! Kana! Mau ka na'y husto. Butahod ka. Muyukbo ka. Ingon nga ang minsahirong sinukudimos ug ako. Usara. Kamahin ka na sa kasaysayan sa kagahapon. Mitala ka nagsugilanon bisan og sinagup ka lang sa mga binabides. Dr. Marcelo, dako kay ka og kabahin alang unya sumaabot nga bag-ong kalibutan. Ang yuta sa adlaw kon Tierra del Sur. Hapit na mabuksi ang nabilanggo nga paraiso. Og ingon nga ang imhinasyon sa maisog nga si Samyasa. Naglihok man diha kanimo. Bulahan ka gyud unya kayo, doktor. Asa mo, do umake? Nakaman ko namin ng grasya. Asa man lagi ko na mo. Nagsulti ba siya kung asa mo mo paingon? Sa ila ko ni Miss Tricia. Oh, mamisita tingali siya. Amping mo sa inyong lakaw ni Dong Jumariha, do umake. Salamat ng grasya. Ihatod ka na ako dito, Dong. Huwaton pati ka. Kuwaton na ko ni mo, Maki. Biram sa ko magdugay. Okay, doki, Dong. Unsa man diyon tanang isulti ni mong Chamari, ha, Ashing? Sulti, Ashing, kay maminom ni mo. Sige na. Posible nga usa sa mga tinakpan nga lawak sa karaang bahay sa mga Benavides. Doon ay nagtabok ng mangtas. Utsa. Nga na rin nakasulti mga anak, ha? Ashing?
At least, may idea na ko kung ano mo balik ko dito sa karaang bahay sa mga Benavides. Germany. Kung sinoy po yung mo inyong nakita sa diyang gawas mo og giablihan niini ang pultahan sa tinakpang lawak. Nasa ato pa, nasayod siya. Nga naay nagpuyo ng mga tas sa sud. Malapit, di ba? Laom kayo ang misteryo nga naglimin sa maong karaang bahay, Krisha. Nabalaka ko. Maong, ayaw lang dito napalik ito, please. Nausa na nga akong desisyon. Mubalik ko sa Latiera. Kauban si Maki nga akong driver. Oh my God! Magdana sa kagpatyo nun sa misteryosong killer? Oh, ha? Chong Marie, ayaw kalimot nga duha ka mga kinabuhi ang nakalas sa unang pagtaak pala nato dito. Please, igo na itong duha ka mga kinabuhi nga nausik. Krisha, mubalik ko dito. Uban ka, Maki. Ug ipaniguro ko nga way daw utang mahitabo na mong duha unya dito sa Latiera. Tinitughan ang mga retrato tao. Sa loob ng ilang taon ay naging maayos ang buhay ng dalawa. Ngunit ang 2017, ang mga tao ay nagwala dahil si Mario ay dinalas ng FBI sa mga kaisilang alakrasyon. At kasunod niya ay pagkalat ng mga balita na ang living partner nitong si Steven ay patay na. Ang mga kamag-anak nito sa Australia at Pilipinas ay nagulat. At ang iba ay mabilis na bumuo ng teorya na baka pinatay di umano ng Pinay ang kanyang living partner. Pero ayon sa kapatid ni Steven ay imposible yan dahil ang dalawa ay in love sa isa't isa. Si Marilu ay pinagtanggol naman ng iba ng mga kapitbahay at sinabi nila na hindi nito kayang pumatay sapagkat napaka-sweet nito. Pero kung anong bait nito ay siya namang isnabero ni Steven. Nang ma-interview ang mga empleyado pati supervisor ng Starbucks sa Miss Kate, ay nalaman ng mga tao na ang pinapakitang magandang relasyon ng Marilu ay hindi naman pala totoo. Ayon sa kanila, kung ang mga ito ay nasa coffee shop ay madalas lait-laitin at ipahiya ni Steven ang Pilipina. Ang dalawa ay madalas maglibing doon at hindi lamang isa kundi maraming beses na mga saksihan kung gaano si Marilu abusuhin. Nang minsan gustong hiramin ng Pilipina ang card nito ay sinabi ni Steven na hindi na kailangan ng card dahil siya naman ang magbabayad ng lahat ng kakainin nito katulad ng paglinan sa pagkatao ni Marilu. Dahil sa median ay wala na itong nasabi. Nagpatotoo rin ang staff na hindi naman sagutan dito si Steven Bastos pero kahit sa kanila ay wala itong delikadesa. Lumalabas pala na kaya mataas ang tingin ni Steven sa kanyang sarili ay dahil siya ay isang milyonaryo. Pero bago ito nagdamdam na kaginhawaan sa buhay, si Steven ay isa lamang simpleng tao na isinilang sa Clinton Island of 1953. Ang buhay ng mga tao dyan ay umiikot sa pagdalo sa simbahan tuwing linggo, panonood ng iba't ibang high school games at pati pagtatrabaho. Si Steven ay panganay sa 4 na kapatid na puro lalaki. Ngunit kung ang mga kababata nito ay mayroong mga nabuhay habang lumalaki, ay tila naging roller coaster ride naman ang pinagulatan ng buhay nito sapagkat ang kanyang tatay ay labas-pasok sa kumbungan. Ang ama nito si Benjamin Hoskins Paddock ay isang magnanakaw. Ito ay pinurusahan ng makulong sa loob ng 2 dekada. Ngunit naging laman naman ito ng headlines dahil pagkalipas ng peso sa hindi maipaliwanag ng dahilan ay nagawa nitong nakatakas at kahit ang FBI ay hindi na ito nahanap. Ang nanay nito na naiwang mag-isa ay nagpalipat-lipat ng states para lamang mabuhay ang 4 na bata. Nang makatapos ng pag-aaral noong 1970s, si Steven ay nakakuha ng trabaho sa gobyerno bilang mail carrier sa US Postal Service. Pero hindi nagtagal, ang paulit-ulit ng pag-deliver ng mga sulat ay hindi na nito nagustuhan. Kaya kalaunan ay lumipat ito bilang auditor para sa Internal Revenue Service. Ngunit ang mahabang oras sa harap ng mga numero ay pinagsawaan nito. Kaya noong 1980s ay pumasok naman siya sa defense contracting. Ito ay nagtatrabaho pa din sa piano. Ang oras niya ay naliubos sa pag-aasikaso ng pera, mga papeles at pati logistics. Katulad ng kanyang trabaho, naiulat na binuuri ni Steven ang kanyang buhay na may structure at hanggang maaari ay ayaw nito na magulong pamumuhay. Pero kalaunan ay nag-resign din ito.
Si Steven ay mas piniling pasukin ang mundo ng real estate. Ang pera na kanyang pinita dati ay inilagay niya sa mga apartment complex at mga rental properties. Sa galing at diskarte, ang maliliit na investments na inilagay ay lumago hanggang maging bigyan siyang negosyante. Sa ganda ng kita ay lumago ang business portfolio ni Steven, kaya naman ay tumaas din ang kalidad ng lifestyle nito. Sa dami ng kanyang pera ay mabilis itong naingan ng magsugal. Sa loob ng higit 2 dekada, ito ay naging regular na customer at kilala na big spender sa iba't ibang casino sa Las Vegas. Sa dalas niya sa isang casino, si Steven ay binigyan ng rewards program ng Atlantis Casino Resort Spa sa Reno na Club Paradise. At doon ay nag-cross ang landas ni Mario sapagkat ang Filipina ay nagtatrabaho pala bilang isang high-limit hostess. Para sa hindi pamilyar, ang trabaho ni Mario ay Skip the search for a dark spot solution. Nivea Super 10 Body Serum. Reduce stubborn dark spots. Okay. Sa mga hindi nakakaalam, si Felson Palad po ang partner ni Miss Donita Rose. Husband, di ba? Super proud wifey. Yes! Yes! Hello po. Hello! Namimiss ko kayong lahat. It's so good to be back. One of show business most beautiful faces. Yes. Oo, naman. O, napakaganda ng mukha. Naman. Si Donita at ikaw, saan kayo nagkakilala? Sa States na. Sa States na. Pero aware ka naman na si Donita ay isa sa pinakamagagandang mukha sa Philippine show business. Siyempre, kasi idol ko din yan nung MTV. Siyempre. Ay, oo. Kala ko, idol ko din yan. Nagdodonita din ako sa mga Miss Gay.